I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Kung dati ay two stories ang baha, ngayon siguro hanggang tuhod na lang. Yung iba, hindi na nabaha. At ang isa pang bagay dyan ay mas mabilis na ang paglabas ng tubig. At kung dati mag-aantay ang tao ng 2-3 araw bago mawala yung baha, ngayon wala pang isang araw, wala na. At sa loob ng 5 oras, 201 millimeters. Ito ay katumbas ng 44% na bumagsak itong tubig ito in 5 hours. This is 44% of the water, the rain that fell during Typhoon Ondoy over a period of 24 hours. So 1/2 of the water volume that fell for 24 hours in Typhoon Ondoy, this time within 5 hours, 44% of that. So it was 201 millimeters that fell in 5 hours, and that is yan ang ating ngayon na hinaharap dahil nga sa climate change, dahil yung Ondoy was special, was unusual. Now this is a little bit becoming a little bit like the new normal. Makita natin na maganda naman ang naging epekto, patuloy yung ating dredging, yung ating mga pininspeksyon, yung pinalaki natin ng mga drainage systems, naglagay tayo ng malalaking tubo. Kung maalala ninyo, meron tayong mga pinuntahan na pinalitan yung mga after World War II pa yung mga drainage na ginawa, ay pinaltan natin yung maliliit na concrete na tubo, ay pinaltan na natin yung mga na mas malaki na tubo para mas mabilis ang paglabas ng pagdaloy ng tubig. Pati na yung mga pumping station natin, we have 73 pumping stations that are all of them are functioning now. Marami doon ay hindi pa nakapag-function, minsan hindi pa gumana yon. Yung mga iba dyan, ngayon napapaandar na natin lahat. At patuloy pa rin ang ating dredging, patuloy pa rin ang ating pagbomba. Ang pumping station, meron pa tayo yung mobile na pumping equipment. We have 11 of those, I believe, that we are also using. Ang tinamaan dito ay 4,700 barangays, 1.7 million families. We have unfortunately already 27 casualties and 17 who are injured. So you can see that the effects of the monsoon has been widespread and severe in terms of its effect. And so moving forward, what we are looking at is meron tayong na-identify, may tumulong sa atin na galing Netherlands na tinuruan tayo at pinag-aralan kung saan, ano ba yung mga iba pwede natin gawin. And those are maghuhukay tayo sa ilalim ng mga existing na facilities. Halimbawa, yung mga football field, yung mga open fields, yung mga kahit na may building, pwede naman hukayin yun. And they have already identified 30 sites, some of which are in Raja Sulaiman, Rizal Memorial, Camp Aguinaldo. Para sa ilalim lahat ito. Hindi huhukayin ito tapos i-restore naman kung ano yung nandun dati. Sa Camp Aguinaldo, sa UST. At ang natapos na, kaya't meron na tayong 30 na sites na pwede nating gamitin para dito sa mga cistern. At inaantay na lang natin yung detailed engineering at kapag which will be finished when hopefully within the month. Within this month matatapos na yung detailed engineering. Pag natapos na yung detailed engineering, titignan namin, ipa-prioritize na namin, sisimulan na namin ang paghukay. We are already at present time conferring and speaking to the areas, kung sino man ang namamahala doon sa mga area na yon, na pumayag sila para hukayin nga yung kanilang lugar. And we are also looking at the continuing upgrading of, for example, of the seawalls, of all the other detailed
management of the flood waters. That is what we are trying to do. And not only in the initial briefing, doon sa mga huhukayo natin, nalalagyan nga natin ng kung saan natin iipunin yung tubig, pinasabi ko pag-aralan natin na imbes na itapon yung tubig sa dagat, ay sana makahanap tayo ng sistema, gagawa tayo ng sistema para kung ano man yung nakolekta na tubig ay magamit din. Magamit for household use, magamit para sa magamit for industrial purposes, magamit for irrigation, whatever uses that we can find for it, para hindi naman masayang. Dahil nakakapanghinayang makita natin, nakapagkolekta tayo ng napakarami na tubig, na fresh water, tatapon lang natin sa dagat at kailangan natin yan. There is an interesting statistic here that the 201.7 millimeters na bumagsak na tubig na ulan ay katumbas ng halos 50,000 na Olympic-sized na swimming pool. Kaya you can just para to be able to conceive or to be able to have an image for yourselves kung gaano karami yan. It is 50,000, the equivalent of 50,000 50-meter swimming pools that yung nakikita natin sa Rizal Memorial at sa mga ibang lugar. 50,000 of those size pools. The water that is contained in that was what fell in the past few days. So these are the things that we are doing. We will continue to dredge. Hindi naman titigil yan. Some of the pumping stations have stopped operating because there is no more water to pump out. But of course, they will stay on station. At pagka tumuloy pa yung ulan, then we will continue to do what we had started to do this time. So there is still a lot of work that needs to be done, but with the effects that we have seen, because after all, if we look at the beginnings of the water management that we have done, this is the effect of the work of the last 6-7 months. Nakita natin na nakabawas kaagad, kaya ipapagpatuloy natin ito and to make sure that we have solutions for the very short term, we have solutions for the medium term, and eventually we will have solutions for the longer term. So yun mga kababayan, nakita nyo kung gaano ka bilis umaksyon ang Marcos admin. Siyempre sa pamumuno ng ating mahal na Pangulo, kasama yung mga sekretary niya. Ganyan dapat, di ba? Mabilis ang aksyon dahil dito sa sa habagat, dito sa amin talagang grabing ulan. Ganun pa man sa ginawa ng Pangulo na mabilis ang aksyon, lalo na po yung pagtanggal sa mga basurahan na talagang grabe. Parang dagat na Pero dahil sa utos ng Pangulo, after 3 days nawala lahat at luminis na po yun. So sa kabila naman ng pagtugon ng Pangulo, pagsolusyon itong problema na ito, siya rin naman ang paninira sa kanya and of course mga kababayan, wala naman tayo dapat sisihin dito sapagkat ito ay kalikasan kaakibat ng mundong ito na mayroong ganitong klaseng sakuna hindi pwedeng mawala po yan. Sabi ko nga mulang isinilang ang mundong ito nandyan na po yan. So dahil dyan, ito yung pagbisita ng ating mahal na Pangulo dito sa mga malalaking machine para masolusyonan ang problema pagdating sa baha. Ito, tingnan nyo. Kung nakikita nyo dito mga kababayan, kung gaano kabilis ang aksyon ng Marcos administration, kaagad-agad yan, So sa mga anti-Marcos sumuporta na lang po kayo kaysa sirain nyo ang pamahalaan, lalo na po ang pinuno ng bansa. Ayan ang galing talaga ng ating mahal na Pangulo mga kababayan. Ito nalit ko i-updates i-upload pero kailangan ayan garang solusyon. Tingnan nyo yung mamalaking equipment na yan ganun dapat. Wow, yan mga drainage, yung mga pagtanggal ng mga malalaking basura, kompleto na tayo ngayon ika nga digital na. Kaya si Pangulong Marcos Jr. ay talaga naman masasabi natin na napakagaling itong Pangulo na ito. Basahin nga natin mga kababayan. Sabi po dito ng PCO, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw ang inspeksyon ng
Tripa de Galina pumping station sa Pasay City upang matiyak na sapat ang kapasidad nito sa pagpump ng mas malaking volume ng tubig ulan sa naranasan ngayon. You see? Binigyan din ng Pangulo na bagamat maayos at malakas ang operasyon ng pumping station, nananatiling problema ang malaking volume ng basurahang pumapasok dito na nakakabawas sa efficiency nito. Binigyan pansin din ang paghahanap ng mas maayos at environment friendly na paraan ng pamamahala ng basura kabilang ang composting para sa organic waste at waste to energy programs para sa ibang pang mga basura. Magsasagawa rin ang pamahalaan ng karagdagang mga pumping station sa paligid ng Metro Manila kabilang ang 13 bagong pumping station na target na mailagay sa operasyon pagsapit ng katapusan ng taon upang bahagi ng susunod na taon. Ayan sinolusyonan na ng Pangulo. Alam nyo guys, dekada na po ganito Pero dahil dito sa Administrasyong Marcos, talagang nakikita nyo kung saan ang may problema, no? Hindi mo po hindi mo mapipigilan itong pag-ulan na dire-diretso. Siyempre, dahil dire-diretso, tuloy-tuloy talaga ang pagdaloy ng tubig. Makukontrol mo pa kaya yan? Di ba? Imbis magtulungan, yung iba, naninira pa. Di ba? Ganun dapat ang isang pinuno, mabilis ang aksyon, no? Kasi nakikita ng Pangulo kung ano ang problema Yan ang problema. Mahina kasi ang pamumuno ng iba dekada na po yan, hindi sa Marcos administration na bumabaha. Tingnan nyo sa bandang Araneta, dekada na nang bumaha, ngayon hindi na. Tumaas man ng tubig, mabilis pumupa dahil dun sa bagong ay napakalaking drainage na nilagay. Di kayo naloka. So yun mga kababayan, no? Sa ating mga kababayan na iba naman na disiplina po ang kailangan. Itapon natin ang basurahan sa tama, hindi po yung pakalat-kalat kasi dumating man ang panahon, babalik sa atin. Ayan nga ang nangyari. Pwede kayo naloka. Mabuti nga mayroon tayong Pangulo na magaling mamuno at nakikita kung ano po ang problema, no? Hindi lang yan, siyempre sa buong Pilipinas. So yun guys, ano po ang komento nyo? Kayo na pong bahala. Ito po ang aking pinaka-latest updates. Thank you guys for watching. See you again on my next upload. Bye bye and babush. God bless Philippines. Bye everyone. There's more.